during that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa tatlong child. So, at that point in time, alam mo na, napapatayin yung tatlo. Alam ko po, Your Honor. O anong ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung tatlo na nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Humiling ng executive session si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla sa House Quadruple Committee sa gitna ng pagdinig sa malaking issue sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Si Padilla ang jail warden ng Davao Prison and Penal Farm nang paslangin ng 2 persons deprived of liberty o PDLs ang 3 Chinese drug lords noong August 2016. Inakusahan si Padilla na nakausap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng telepono matapos ang krimen. Binago ni Padilla ang una niyang pahayag at sa ikalawa niyang salaysay, inamin niyang kinausap siya ng nooy Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer na si Royina Garma sa pamamagitan ng telepono. Si Garma ay dating chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nung nag-usap na po kayo ni Colonel Royina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Natanong din si Padilla kung kilala ba nitong personal o nakita na ba niya ng personal si dating Pangulong Duterte. Itinanggi ito ni Padilla sa una niyang pahayag, ngunit may ipinakitang mga larawan sa House Quadcom na kasama ni Padilla si dating Pangulong Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor. Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nakita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. May mga proof kami na magkasama kayo eh. As nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga, yung mga kasal, ganun, parang... Oh, pero sinabi mo ko na you never met him personally. Oh, binago mo na naman. You must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga, may mga occasion, kasal, siyempre public picture, ganon, in Davao City. Pero, August 28 nang patawa ng contempt citation si Padilla matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng krimen. Iniutos ng Quadcom ang 30 araw nitong detensyon sa Bicutan City Jail. Ayon kay Padilla, hindi ito nagsabi ng katotohanan sa Quadcom noong una dahil sa pangamba sa kanyang personal na seguridad. Sinikap naman ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Garma, subalit wala pa itong tugon at hindi rin ito dumadalo sa pagdinig sa kabila ng mga imbitasyon ng Quadcom. Samantala, bago pa man magsimula ang pagtatanong ng mga kongresista, naghahain ng point of order ang dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng proceedings ng 4 House panels. Binigyang diin itong hindi dapat binibigyang halaga ang hearsay o mga chismis sa mga pagdinig. So I would like to give a gentle reminder that in such formal proceedings, hearsay does not deserve the same credence compared to personal knowledge evidence.
Ito ang unang pagkakataong dumalo ng pagdinig si Congresswoman Macapagal Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.